At ito pa ngayon, hinahabol pa nila. Sino? Si Zaldico. Kanselado ng passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ibig bang sabihin ay mapapauwi na sa Pilipinas si Zaldico? Alam mo, Gigi, yan ang nais mangyari ng Malacanang. Maibalik na nga dito sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero alam naman natin na hindi ganyang kadali yan dahil kailangan pang makipag-coordinate ng ating bansa sa Interpol nang sa gayon makapag-issue ng red notice at makatulong para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Pwede rin siyang mapadeport kung makita na meron siya mga violations doon sa mga immigration law. Pero kung matatandaan natin, Gigi, just a few days ago, nagsagawa rin ng press briefing si Interior Secretary John Vic Remulla doon din sa Malacanang. At doon niya sinabi yung posibilidad na baka nga hawak na ni Zaldico yung Portuguese passport, baka nga roughly around 7 years. Hawak na raw niya yan, di natin alam. Pero ang sabi nga dyan ni Secretary Remulla, kung matatandaan natin, pwede naman daw na makipag-coordinate din ang Philippine government sa Portugal nang sa gayon makatulong din sila na maibalik dito sa Pilipinas ang nasabing mambabatas. Wala tayong extradition treaty dyan sa Portugal. Pero umaasa ang DILG na mangyari yan yung nangyari doon sa Timor-Leste. Kung matatandaan kasi natin, si dating ano ba yan? Ba't Congressman ganyan ka magsalita? Reporter ka nung Leste. Ikaw naman banat, may masyado ka naman. ni Teves, nakipag-ugnayan lang yung Philippine government sa Timor-Leste nang sa gayon ay matukoy kung nasaan siya. At bagamat wala rin tayong extradition treaty dun sa nasabing bansa, nakatulong din naman yung coordination para matukoy yung kinaroroonan ni Arnie Teves. So ito rin yung inaasahan na mangyari ng Pilipinas sa Portugal just in case nga na naririyan pa rin si Zaldico. Doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos kanina kung saan sinabi niya na kanselado na nga ang pasaporte ni Zaldico, kasunod niyan ay yung direktiba niya sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine National Police na makipag-coordinate na sa mga embassy sa iba't ibang bansa para masiguro na makatulong itong mga embahadang ito, matukoy ang mismong lokasyon ni Zaldico at maibalik siya dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali. Ang gulo-gulo, no? Grabe magsalita to, no? Ba't ganyan ka magsalita? Para kang may tinira. Ba't ganyan? Ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Pero Gigi, doon sa text message kanina sa atin ng abogado nitong si Zaldico, sinasabi niya na wala pa siyang impormasyon tungkol dito sa tinukoy ng Pangulo na cancellation ng passport ng kanyang kliyente dahil yung pinakahuli daw niya na nalaan ay hinihingan siya ng pag-response doon sa motion for cancellation na isinampa laban kay Zaldico at 5 days nga daw yung ibinigay para sa kanya mag-reply. Gigi. At Maricel, sa ibang usapin, may balibalitang magkakarigo doon ulit sa gabinete. Gaano katotoo ito? Alam mo, Gigi, dininay yan ng Malacanang. Sa press briefing kanina ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na hindi raw totoo na may panibagong balasahan. Ang pinag-ugatan nito ay yung lumabas na bali-balita na mawawala na nga daw sa pwesto sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Pero ang paliwanag ni Jose Castro, kahapon lang, nandun daw sa meeting sa Malacanang itong dalawang kalihim at nag-present pa raw ng mga project sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita naman daw na satisfied si Pangulong Marcos sa ngayon sa performance ng kanyang mga gabinete. Gigi. At Maricel, isa sa mga priority bills na sinusulong ng Pangulo ay ang anti-dynasty bill. Bakit tila nagbago pananaw ng Pangulo tungkol sa mga political dynasties? Tama ka, Gigi, mukha nga may pagbabago kasi kung babalikan natin yung panayam natin sa programang Sa Totoo Lang, noong taong 2022 kung saan presidential aspirant pa lamang si PBBM, tinanong natin kung ano ba yung tingin niya dito sa dynasty sa Pilipinas at sinabi niya na pwede namang solusyonan ito sa pamamagitan ng isang halalan. Balikan lang natin yung bahaging ito ng panayam natin sa STL.
Budulero, no? Di ba? Iba yung sinasabi noon, iba yung sinasabi ngayon. Ganyan talaga yan eh. Political dynasty, should it be declared as illegal? Well, first you have to define what a political dynasty is and why. Are you going to create? Why are you going to? Is there a good reason behind making it illegal? There's a good reason, and the people vote for that. And, what will you do? Yun ang gusto ng tao. Why will you make them illegal? We have a very good anti-dynasty rule. It's called an election. Pero ngayon, Jiggy, iba na kasi yung senaryo. Ang paliwanag ni Jose Castro, nagkakaroon na kasi ng pagbabago sa ating political landscape. Clearly, may mga politiko raw na umaabuso na sa sistemang ito. Kaya gusto nang ipursige ng Pangulo yung pagpasa dito sa nasabing panukala. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi ng iilama pang abusong politiko. Kagaya nyo. Ayun, ang totoo. Nais ng Pangulo Gusto kong tumakbo senador to, no? Claire Castro, tumakbo ang senador. Oo, walang biro. Mananalo ka. Mananalo ka. Mananalo ka sa mga vlogger mo. Yung mga vlogger mo? Diba, may sarili kayong vlogger dyan? Sigurado iboboto ka. Mananalo ka sa kanila. Baka tapwang ka pa. Mantakin mo. Pagka nanalo ka, baka malaman na natin yung vote dyan sa loob ng PCO. na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Tatakot sila sa mga Duterte, no? Kaya pa bago-bago eh. Hey, style nyo bulok. Gago! Hindi, style nyo bulok. Yan ang totoo. Style ninyo bulok. Akala ninyo maloloko nyo taong bayan. Hindi nyo maloloko taong bayan. Ako, sa totoo lang, matatalino na po ang taong bayan. Ha? Matatalino na po ang taong bayan. So, wag ho kayong bibitaw. At talaga nga namang, ito ay atin pong, ang tawag dito, bantayan. Kasi itong nangyayari, talagang lahat po ito, apaka-obvious. Ang taong bayan hinihingi ang ulo ni Romualdez at ulo ni Marcos na makulong. Hindi kung sino-sino. Siyempre, kasama si Saldico. Ako gusto ko makulong yun. Talagang gusto ko makulong yun. Gusto ko makulong yun. Kung pwede, ngayon na asap. Pero more than that, dapat si Romualdez at si Marcos makulong. Importante yun. Pag hindi makukulong yung dalawa, wala. Kalokohan lang yung mga ginagawa ninyo sinasabi nyo. Corruption o fight against corruption. Anyway, maraming salamat po. Pero kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama
Walang